Ang bagong Pangulo ng Syria ay nagsabing gusto ng Damasco ng kasunduang pangseguridad sa Israel na maaaring magdulot ng mas malawak na kapayapaan. Sa isang panayam sa Al Jazeera, ayon kay Ahmad al-Shara, hindi nais ng Syria ng bagong komprontasyon. Pero klaro rin ang paninindigan niya. Hindi bibitawan ng Damasco ang pag-aangkin sa Golan Heights. Para pag-usapan pa ito, kasama natin ngayon si Omar Al-Mukhtar, isang Syrianong mamamahayag at filmmaker. Omar, maraming salamat sa pagsama mo sa amin dito sa I-24 News ngayon. Paano ito gagana sa teorya? Nasakop ng Israel ang Golan noong 1967. Kinikilala ng US ang soberanya ng Israel sa lugar na ito mula pa unang termino ni Trump. Paano uusad ang mga pag-uusap na ito kung sinasabi ng Syria na hindi maaring pag-usapan ang Golan Heights at itinuturing ng Israel na permanenteng kanila ang teritoryo? Salamat muli sa pag-imbita. Mula sa unang araw ng pagdating ni Pangulong Ahmad al-Shara sa Damasco, malinaw niyang sinabi na nais niyang lutasin ang anumang issue sa Israel sa pamamagitan ng diplomasya. Patuloy siyang nananawagan na sundin ang kasunduang pangsiguridad noong 1974 sa pagitan ng Syria at Israel. O kahit isang bagong bersyon nito, pinag-uusapan na nila. At sa pamahalaan ng Syria sa bagong doktrina ng gobyerno, maaring magdulot ito sa hinaharap ng pangmatagalang kapayapaan. Pero ang problema dito, gaya ng nabanggit mo, ay ang Golan Heights. Alam mo, sinakop ng Israel ang Golan Heights noong 1967. At mula noon ay nananawagan ng Syria sa Israel na umatras mula sa Golan Heights kapalit ng kapayapaan. Ang problema dito ay walang gobyerno sa Syria ang maaaring magbigay ng kahit anong teritoryo ng Syria sa ganitong batayan para makipagkasundo sa Israel o kung kanino man. Kaya kailangan talagang harapin ang issue ito dahil ito ang pinakaugat ng problema dito. Ito ang pangunahing issue, ang Golan Heights. Ito ang dahilan kung bakit ang Syria at Israel ay nasa estado ng digmaan simula pa noong 1967. Dahil dito, ito. At nilinaw na ng pamahalaan ng Syria na kung kikilala nilang ng Israel ang katotohanan ito, maaari na agad simula ng negosasyon para magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Hindi talaga maiiwasan ang kapayapaan. Hindi habang panahon mananatili ang walang digmaan, walang kapayapaang sitwasyon ng Syria at Israel, darating ang panahon na kailangan mag-usap ang dalawang bansa para talakayin ang mga issue at makahanap ng kasunduang magbibigay ng seguridad sa Israel at karapatan ng Syria sa Golan Heights. Sa tingin mo, para kanino ang mensaheng ito? Sa pamamagitan ng panayam na ito sa Al Jazeera, si Pangulong al-Shawaba ay nakikipag-usap sa sarili niyang mga kababayan sa Syria? Nakikipag-usap ba siya sa mga Israeli? O nakikipag-usap siya sa Washington na siyang nagtutulak para sa kasunduang pangseguridad na ito? Hindi. Tingin ko matagal na siyang nagpapadala ng mensahe sa Israel. Para sa mga mamamayang Syrian, alam niya na ang opinyon ng publiko sa loob ng Syria ay handang-handa na para sa ganitong hakbang na magkaroon ng kapayapaan sa Israel. Sawa na kami at pagod na sa mga digmaan. Walang may gusto ng digmaan. Kung magkakapayapaan ng Syria at Israel, sila ang unang bansang Arabo na pipirma ng tunay na kasunduang pangkapayapaan sa Israel na suportado ng masa. Hindi ito tulad ng dating kasunduang pangkapayapaan sa ilang kalapit na bansa na gobyerno lang ang kasali. Ngayon, magkakaroon tayo ng kapayapaang suportado at kasama ang mga tao, hindi lang gobyerno. Si Ahmad al-Shara ay nagpapadala na ng mga mensahe sa Israel mula pa noong umpisa. Mag-usap tayo. Kung may alalahanin kayo sa seguridad, handa kaming makinig. Nakipag-usap ako sa ilang opisyal ng Syria noong bumisita ako sa Damascus nitong mga nakaraang buwan. Lahat sila ay sumang-ayon na anumang problema ay maaring maresolba sa pamamagitan ng pag-upo at pag-uusap. Kung may mga alalahanin sa seguridad ng Israel, pwede nila itong pag-usapan. Pero kasabay nito, kailangan din nilang isaalang-alang ang kasalukuyang sitwasyon sa Syria, kaya maaaring magkasundo ang dalawang bansa. Ang benepisyong iyon ay magiging tapakipakinabang para sa parehong bansa at magpapasaya at magpapakontento sa lahat. Magandang pagtanaw sa hinaharap, masaya at kontento. Naisip ko kung posible ring mangyari ito sa Israel at Syria. Omar Al-Mukhtar, ikinatuwa namin makasama ka sa E24 News. Siyempre, walang anuman.